Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang drama and action movie, na pinamagatang Bad Blood, na ipinalabas noong 2023. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Lam, isang bihasang hitman na bumalik sa kanilang lugar matapos ang matagal na panahon. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niyang brutal na pinaslang ang kanyang buong pamilya ng isang malupit na grupo ng mafia. Dahil sa matinding galit at dalamhati, kinuha ni Lam ang kanyang espada at nagsimula ng isang misyon ng paghihiganti. Dumiretso si Lam sa punong himpilan ng mafia at nakipaglaban ng matindi, pinabagsak ang bawat kasapi ng grupo ng walang pag-aalinlangan. Nang marating niya ang mga pinuno, kasama na ang boss, hindi siya nagpakita ng awa. Sa huli, tinapos ni Lam ang buong mafia, walang binuhay kahit isa. 20 taon ang lumipas, tinalikuran na ni Lam ang kanyang marahas na nakaraan. Namumuhay na siya ngayon ng tahimik sa isang maliit na baryo, gumagawa ng iba't ibang trabaho sa palengke. Pagkatapos ng kanyang trabaho, umuwi siya sa isang simpleng tahanan. Sa paglipas ng mga taon, muli siyang umibig sa isang balo, at magkasama silang naninirahan kasama ang anak nitong si Hien. Bagamat hindi niya tunay na anak si Hien, itinuring ito ni Lam na parang sariling anak, punong-puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Isang araw, masayang sinabi ni Hien sa kanyang ina na inalok siya ng trabaho sa syudad ng isang lalaking nagngangalang Tyne. Naramdaman ng kanyang ina ang kaba at tinanong si Hien kung gaano nakatagal niya kilala si Tyne at anong klaseng trabaho ang inaalok nito. Ipinaliwanag ni Hien na isang linggo pa lang silang magkakilala pero naniniwala siyang mapagkakatiwalaan si Tyne. Sa kabila ng kumpiyansa ni Hien, nag-aalala pa rin ang kanyang ina at pinayuhang huwag munang sumama lalo't halos hindi niya kilala si Tyne. Pero sawa na si Hien sa kahirapan sa baryo at porsigidong umalis. Naiinis siya sa pag-aalinlangan ng kanyang mga magulang, at tumaas pa ang kanyang boses, iginiit na aalis siya kahit hindi sila pumayag. Nakita ni Lam kung gaano siya katatag sa desisyon kaya pumayag din ito, basta't mangakong magbibigay ng update sa kanyang ina. Ilang oras ang lumipas, nagkita sina Hien at Tyne at umalis na ng baryo ng magkasama. Habang sila'y umaalis, napansin sila ng isang lokal na mananahi. Kinagabihan, lalong naging balisa sina Lam at ang ina ni Hien habang naghihintay ng balita mula kay Hien. Maya-maya, tumawag si Hien sa kanyang ina upang sabihing ligtas na siyang nakarating at maayos ang kanyang kalagayan. Labis ang ginhawa ng kanyang ina at sinabi niyang umuwi agad si Hien kapag natapos na ang kanyang job interview. Makalipas ang kaunting oras, makikitang naghihintay si Hien para sa kanyang interview. Tinanong niya ang isang babae tungkol sa mga detalye, ngunit dumating si Tyne kasama ang grupo ng mga lalaki. Dito naging malinaw na may masamang balak si Tyne, nais niyang ibenta si Hien bilang bahagi ng human trafficking. Nang maunawaan ni Hien ang panganib, sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya agad ng mga tauhan ni Tyne. Samantala, sa kanilang baryo, lalong nag-aalala sina Lam at ang ina ni Hien habang lumalalim ang gabi. 2:00 na ng umaga at hindi na matawagan si Hien. Binalot sila ng takot habang iniisip kung ano na ang nangyari sa kanilang anak. Kinabukasan, pumunta sa pulisya sina Lam at ang ina ni Hien upang i-report na nawawala siya. Ngunit sinabi ng pulis na maaari lang silang magsimulang maghanap matapos ang 48 oras. Binanggit din nilang dumami ang mga ulat ng mga nawawalang babae at pinayuhan ang mga magulang na mag-ingat. Nang marinig ito, binalot ng takot at kawalan ng pag-asa sina Lam at ang ina ni Hien. Ngunit determinado si Lam na hanapin ang kanyang anak kaya nagsimula siyang maghanap mag-isa. Nagtanong siya sa mga kapitbahay na bumibiyahe sa lungsod kung nakita ba nila si Hien. Matapos ang buong araw ng pagtatanong, nakausap ni Lam ang isang kapitbahay na nagtatrabaho bilang tour guide. Sa puntong iyon, sinabi ng mananahi kay Lam na nakita niya si Hien na sumasakay sa motor kasama ang isang kahina-hinalang lalaki noong nakaraang araw. Sa kabutihang palad, may kuha ng litrato ang mananahi kasama ang isa sa kanyang mga customer, at sa background ng larawan ay malinaw na makikita si Tyne. Sa impormasyong ito, naunawaan ni Lam na si Tyne, ang lalaking nag-alok ng trabaho kay Hien, ang nasa likod ng kanyang pagkawala. Alam niyang kailangan niya ng tulong, kaya lumapit siya sa matagal na niyang kaibigan na si Lu, isang leader ng lokal na grupo sa palengke. Sa kabutihang palad, may utang na loob si Lu kay Lam mula sa nakaraan. Nang ipakita ni Lam ang litrato ni Tyne, labis ang pagkagulat ni Lu. Agad na nakilala ni Lucy Tyne bilang pinuno ng isang gang na kilala sa pagdukot ng mga batang babae.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Lo at inutusan agad ang kanyang mga tauhan na alamin kung nasaan si Tyne. Pagkalipas ng ilang oras, iniulat ng mga tauhan ni Lo na nasa isang massage parlor si Tyne. Sa sandaling iyon, inalok ni Lo si Lam ng ilang tauhan bilang backup, ngunit magalang itong tinanggihan ni Lam at nagpasalamat sa tulong ni Lo. Pagkatapos, nagmadaling pumunta si Lam sa massage parlor. Una siyang pinigilan ng mga staff, ngunit iginiit niyang makapasok, determinado siyang harapin si Tyne. Bago pa man siya makarating kay Tyne, inatake siya ng ilan sa mga tauhan nito. Ngunit mas malakas at mas bihasa si Lam. Nilabanan niya ang mga ito isa-isa hanggang sa mapabagsak niya silang lahat. Sa wakas, nakapasok si Lam sa silid ni Tyne at tinanong kung nasaan si Hien. Si Tyne, na wala ng kalaban-laban, ay umamin na ipinagbili niya si Hien sa isang internasyonal na grupo ng mafia. Sinabi niyang hindi na niya alam kung nasaan si Hien ngayon, ngunit iminungkahi niyang hanapin ni Lam ang isang lalaking nagngangalang Tong na madalas umikot sa Central Market. Lumalabas na maaaring may impormasyon si Tong tungkol sa kinaroroonan ni Hien. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lam at agad na nagtungo sa Central Market para hanapin si Tong. Matapos ang matagal-tagal na paghahanap, napansin din niya si Tong, na isa palang pinagkakatiwalaang kasama ng isang internasyonal na boss ng mafia. Nang makita ni Tong si Lam, agad itong tumakbo. Nagsimula ang habulan sa pagitan nila, ngunit sa kasamaang palad, nabangga si Lam sa isang motorsiklo, dahilan upang makatakas si Tong. Kalaunan, nahuli si Lam ng mga pulis. Dinala siya sa isang investigador na pagkatapos ay ipinakilala siya sa hepe ng pulisya. Doon, tinanong ng hepe si Lam kung bakit niya hinahabol si Tong. Wala nang ibang pagpipilian si Lam kundi ipaliwanag na dinukot ng grupo ni Ton ang kanyang anak na babae at desperado siyang hanapin ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, tahimik na nakinig ang hepe ngunit binalaan si Lam na tigilan na ang kanyang paghahabol kay Tong. Ipinaliwanag niya na iniimbestigahan na ng pulisya ang grupo ni Tong at maaaring makaapekto ang mga kilos ni Lam sa kaso nila. Pagkaalis ni Lam sa himpilan ng pulisya, tahimik na iniutos ng hepe ng pulisya sa isang detective na bantayan siya. Samantala, sa kanilang bahay, dinalaw ng grupo ni Tyne ang asawa ni Lam. Naghihiganti sila dahil sa ginawang pag-atake ni Lam. Dahil sa matinding galit, ibinuhos ni Tyne ang kanyang puot sa asawa ni Lam, na nauwi sa isang tensyonado at delikadong sagupaan. Sa gitna ng laban, nahati ang atensyon ni Lam sa pagtatanggol sa sarili at sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang asawa. Ang sandaling ito ng pagkakaabala ay naging pagkakataon ng grupo ni Tyne para palibutan si Lam at mahuli siya. Nang tila wala ng pag-asa, may isang kapitbahay na sumigaw na paparating ang mga pulis. Narinig ito ng grupo ni Tyne kaya agad silang umurong. Sa di kalayuan, may isang babaeng may asul na buhok na tahimik na nanunood sa bahay ni Lam, ngunit walang nakakaalam kung sino siya o kung bakit siya nandoon. Pagkatapos ng insidente, ang asawa ni Lam, na sugatan at takot, ay nagmakaawa sa kanya na iligtas si Hien, ang kanilang anak. Sa sandaling iyon, nangako si Lam na ililigtas niya ito at agad niyang dinala ang kanyang asawa sa ospital para sa kinakailangang paggamot. Samantala, lumipat ang kwento kay Hien, na nakakulong kasama ang iba pang batang babae. Sila ay kinikidnap at dadalhin sa Cambodia kung saan sila mapipilitang magtrabaho bilang mga entertainer. Kinagabihan, isang international na boss ng mafia na si Ting ang makikitang kasama ang babaeng may asul na buhok na isa pala sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Sa oras na iyon, ipinakita ni Ting ang kanyang galit kay Tyne dahil ibinente niya si Hien, lalo na't siya ay anak-anakan ni Lam. Mukhang kilala ni Ting ang reputasyon ni Lam, dahil dati siyang kinatatakutang hitman, kahit sa hanay ng mafia. Dahil sa takot na habulin siya ni Lam, inutusan ni Ting ang babaeng may asul na buhok na patayin agad si Tyne. Pagbalik sa lungsod, hinanap ni Lam ang isang matagal ng kakilala, isang lalaki na katulad niya na dating hitman. Ipinaliwanag ni Lam na ang kanyang anak ay kinidnap ng isang international mafia group na pinamumunuan ni Ting. Binanggit din niya na si Ting ay may dalawang tapat na alagad, si Tong at ang babaeng may asul na buhok. Tinanong ni Lam ang lalaki kung alam niya kung nasaan si Ting. Sa kabutihang palad, nagbigay ang lalaki ng impormasyon na si Ting ay may pag-aari na art gallery sa gitna ng lungsod, at malamang ay doon siya matatagpuan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lam at agad siyang nagtungo sa art gallery ni Ting. Gayunpaman, bago pumasok sa loob, nilapitan muna niya ang isang lalaking nakatayo sa labas at hiniling na tawagan si Lo, ang matalik niyang kaibigan.
Sinabi ni Lam sa lalaki na kung hindi siya lumabas sa loob ng 1 oras, ibigay niya kay Lo ang kanyang numero ng telepono at kaunting pera. Sa huli, pumayag ang lalaki na tumulong. Sa loob ng gallery, hinarap ni Lam ang sunod-sunod na pagsubok. Ang mga tauhan ni Ting ay nagtatago sa likod ng mga art statue, handang umatake. Sa kabila nito, dahil sa matalas na instinct at mabilis na reflexes ni Lam, nagawa niyang makita at talunin ang bawat isa sa kanila. Habang lumalalim ang paglalakad niya sa gallery, nakaharap si Lam sa isa pang grupo ng kalaban, mga bihasang babaeng mandirigma. Mas mahirap silang labanan kumpara sa mga nauna, ngunit dahil sa karanasan at determinasyon ni Lam, nalampasan niya rin sila. Habang naghahanda si Lam na hanapin si Ting sa susunod na silid, bigla siyang naaresto. Napaligiran at walang laban, humarap siya kay Ting na dumating kasama ang kanyang mga tauhan, kabilang si Tang. Sa sandaling iyon, tinukso ni Ting si Lam at sinabing alam niya ang madugong nakaraan nito, pero naniniwala siyang hindi na ito banta. Buo ang kumpiyansa ni Ting na malapit nang matapos si Lam, kaya inutusan niya si Tang na tapusin si Lam. Sinabi niyang ilabas si Lam at siguraduhing walang dugo sa loob ng kanyang mahalagang art gallery. Pagkaalis ni Ting, walang awang binugbog ni Tang si Lam. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Lam sa labas. Ngunit bago siya tuluyang dalhin, isiniwalat ni Tang ang isang nakagigimbal na bagay, pumunta siya sa ospital kung saan ginagamot ang asawa ni Lam. Doon ay nagpanggap siyang doktor at brutal na pinatay ang asawa ni Lam upang patunayan ang kanyang punto, upang matiyak na naniniwala si Lam sa kanya. Ipinakita ni Tang kay Lam ang kwintas ng kanyang asawa, na kinuha niya bilang patunay ng kanyang ginawa. Puno ng galit at kalungkutan, sinubukan ni Lam na lumaban, ngunit sinindak siya ni Tang gamit ang isang dekuryenteng aparato, kaya't iniwan siyang walang magawa. Nang malapit ng pilitin ni Tang at ng kanyang mga tao na isakay si Lam sa kotse, dumating si Lo at ang kanyang grupo sa tamang oras. Nakipaglaban sila sa mga tao ni Tang at nailigtas si Lam, agad na dinala siya sa kanilang punong tanggapan. Kinabukasan, nagising si Lam at nagulat nang makita niyang nasa hideout siya ni Lo. Nagtanong siya tungkol sa kanyang asawa, at malungkot na sinabi ni Lo na siya ay pinatay. Ngunit pinaalalahanan ni Lo si Lam na ang pinakamahalagang gawain ngayon ay iligtas si Hien bago siya mailabas ng bansa. Ipinaliwanag ni Lo na si Hien ay nasa isang barko na tinatawag na Denman, na patungong ibang bansa kasama ang grupo ni Ting. Nang marinig ito, napuno ng determinasyon si Lam na iligtas si Hien. Bagamat inaalok ni Lo na tumulong, naramdaman ni Lam na sapat na ang ginawa ni Lo at nagpasya siyang mag-isa na lamang. Di nagtagal, dumating si Lam sa pantalan at sumakay sa isang speedboat upang habulin ang barko. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan niya ang barko. Sa isang pagkakataon, nakalusot si Lam at nagsimulang patumbahin ang mga tauhan ni Ting isa-isa. Habang umuusad siya sa barko, pumasok siya sa isang kwarto kung saan naghihintay ang isang grupo ng mga tauhan ni Ting, handang makipaglaban. Nag-iisa lang si Lam kaya't nahihirapan siya sa laban. Nang tila malapit na siyang matalo, dumating si Lo at ang kanyang mga tao upang tumulong. Nakipaglaban si Lo sa babae na may asul na buhok, isa sa mga pinagkakatiwalaang kaalyado ni Ting. Siya ay isang matinding mandirigma at muntik ng talunin si Lo, ngunit sa huling sandali, dumating ang detective na sumusunod kay Lam ayon sa utos ng hepe ng pulisya. Magkasama nilang natalo ang babae na may asul na buhok. Kasabay nito, nakipaglaban si Lam kay Ting sa isang brutal na laban. Matapos ang mahaba at matinding pakikipaglaban, sa wakas ay napagtagumpayan ni Lam si Ting. Ngunit habang malapit nang tapusin ni Lam si Ting, inatake siya ni Tang mula sa likod na nagpasimula ng isa na namang matinding laban. Sa kabila ng mga sugat at pagod, nakatulong ang determinasyon ni Lam upang talunin si Tang. Habang nakikipaglaban si Lam, nakapasok si Lo sa loob ng barko at natagpuan si Hien at ang iba pang mga bihag. Bilang tugon, pinalaya niya sila. At nang muling magtagpo si Lam at si Hien, ipinaliwanag ni Hien na si Tang ang kumidnap sa kanya. Sinubukan ni Lam na pakalmayan siya, ngunit lumala ang sitwasyon. Sa isang kritikal na sandali, kinagat ni Hien ang kamay ni Tang, na nagdulot ng sakit at sigaw mula sa kanya. Ginamit ni Lam ang pagkakataon upang atakihin si Tang, ngunit nang dumating ang oras na tapusin ang laban, pinili ni Lam na ipagkaloob ang buhay ni Tang. Sa halip, lumingon siya upang aliwin si Hien, ngunit bigla siyang inatake ni Tang mula sa likod. Bago makagawa pa ng higit pang pinsala si Tang, dumating ang hepe ng pulisya at binaril siya hanggang mamatay.
Inilahad na ipinagkaloob ni Lam ang buhay ni Tang dahil alam niyang pinaligiran na ng mga pulis ang barko. Matapos makatanggap ng medikal na paggamot, nagkamalay si Lam matapos ang ilang oras. Bumalik sina Lam at Hien sa kanilang tahanan. Nakita silang nagdadasal para sa yumaong asawa ni Lam. Puno ng pagsisisi si Hien, na nagnanais na sana ay nakinig siya sa payo ng kanyang ina. Naniniwala siyang kung ginawa niya ito, wala sanang nangyaring ganito. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.